si Dr. Galvez? In my heart, I know he's okay. Oh my God! Yun! Ano nangyari? What was that? Sounds close, huh? Ano yung sumabog na yun? Naalam pa po, Mr. President. Pero bomba yata. Ano, subversives ba o military? Naalam pa po, Mr. President. Sir, Yes. may serious ng bomba na Metro Manila. Series of bombings. Saan? Isa sa Mindiola, isa sa LRT station sa Blooming Street, isa sa Coastal Road, Parañaque, at isa sa Luneta Grandstand. Jesus Christ. All public places. May mga nasaktan ba? May update record daw sa opisina niyo, sir. You have to call the press. I have to prepare a speech for the president to read. Lindo, help me set up the conference room. Yes, ma'am. Let's go to my office. Paloma, hindi ka ba susunod sa kanila? Relax ka lang. Drama lang yan. Paloma, don't tell me may kinalaman sila sa pagputok ng bomba. Eh, kita mo naman, alam na alam nila kung paano mag-react. Kung di sila yon, kahit paano may kinalaman sila. Eh, bakit naman nila gagawin yun? Dahil mahiwaga sila. Period. Ma, hanggang kailan tayo dito sa hotel? Abati, hanggat may brownout, kilala mo naman itong anak mo. Pag walang aircon, dito makatulog. Kailan pa naman nagtitipid tayo? Pabayaan mo na. Kung ano, nag-explain na si Rafael? Opo, matutuloy na po sila. Makita siya ng bagyo, ayusin na lahat. Excuse. Tita Angie, I want to go to sleep na. You want na? Okay. Maganda. Kapani-paniwala ba naman ang explanation niya, Rosa Camila? Mahirap na, ha? Kamag-anak ni Iluminada. Opo, Tito Emil. Kaya nga matutuloy na yung kasal eh. Sige, kailan ang akit natin? Baka itong linggo na, Ma. Gusto kong mauna doon para mag-enjoy naman si Charlie sa lugar. Tsaka, ano nga pala, Ma, napag-desisyon na namin ni Rafael na baka doon naman nirahan. May ino-offer sa akin na bahay, under 10 million. Tingin mo ba kaya natin? Eh, alam mo, wala naman akong ganyang ready na cash, no? Pero kung gusto mo, benta natin yung bahay sa Bulacan tsaka yung kondo. Matagal na naman gustong bilhin yun ng mga umuupa doon, eh. Alicia, ano ko ba? Di ba meron kaming mag-asawa? Matagal na namin, di ba? Oo nga. Gusto mo hiramin niyo? Para naman lumis-linis yung konsensya ko. To us. To us? Tomas, kakahiya naman sa mga neighbors natin. The whole neighborhood is in brownout. It's all darkness outside. Tayo lang ang nakabukas lahat ng ilaw. Sarina, let them buy their own generators. You're my wife. I miss you. And this is our house. And I can do whatever I want. I just went away for a short vacation to calm my nerves. By the way, when did you change all the maids and all the security? About a month. Didn't I tell you that in one of our phone conversations? I don't remember. But why? What for? Well, it's got something to do with my indigestion. You are so dead set on that. You think somebody's trying to poison you? Let me put it this way. Hindi naman tayo kumakain ng mga delatang pagkain. Bakit magkakaroon ng antimony ang loob ng aking sikmura? Do you know? Antimony? Hindi naman ako kumakain ng canned goods eh. At least hindi naman madalas. Believe me, Mr. President, it wasn't I who ordered the pullout of my troops. I believe you, General Casio. Kaya lang naman kita pinatawag dito
just wanted to find out how you are. 2 linggo akong bedridden. Thank you for asking, Mr. President. Well, I'll leave you two generals here. I believe the Chief of Staff wants to have a word with you. Sumunod lang kayo sa Maharlika Hall after my announcement. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Back to barracks daw ang mga tauhan ko, General Alegre. 1 linggo lang yan. General Cancio, my office has decided to promote you. General, sa field ang buhay ko. Ikaw na magiging head ng Civil Relations ng Philippine Army. Hindi ako nakipagsundalo para maging desk man. I-announce ng Pangulong yung promotion kasabay ng kanyang public assurance na walang nagaganap na coup ngayon. Kung mawawala ka, inaibig ba? Nako, lagyan na pang brownout. Lusong daw. Kaya nangyayari, no? Nakakatakot. Ang ilaw. Si Ate Lucinda tumawag sa akin na sa Baguio na daw siya. Brownout din daw doon. Nationwide ba to? Meron daw nag-trip na power plant sa mga sige Pangasinan eh. Buong Luzon daw, brown out. Sino na naman yan? Tignan mo nga. Ay, nandito. Oh! Maganda ka ba? Hanggang dito ba? Nasusundan mo pa kami? Kasi tumawag ko sa bahay niya, sabi ng maid niyo na dito kayo naka-check-in. Carlito, akala ka ba tapos na usapan natin? Rosa Camila, bago lang sana kayo ikasal ni Rafael. Baka pwedeng ilabas ko si Charlie para mapagbakasyon kaming dalawa. Daddy. Pati ba naman si Charlie pagdadaw ko pa? Rosa Camila, pagbigyan mo si Carlito. Hindi pwede kasi nga akit na kami ng Baguio. Angie, maging pa. Ano ba kayo? Akong ina, ako magdidesisyon. Rosa Camila, kahit ngayon lang naman, huli na naman to eh. Sige, basta overnight lang. Ibabalik mo bata bukas. Isang bomba na naman ang sumabog sa Plaza Lacson. We should tell the president. Ate Ernestina, can you please tell your men to stop this? Sobra na to. Over na. Bumaba na naman ang piso sa dulya. Kaka-recover lang ito last week. Tama na raw. Paano yung nasa gitna ng Divisoria? May plano ba talaga kayong pumatay ng mga inosenteng tao? Alicia, bakit ganyan ang mukha mo? Bakit may nagbibintang ba sa atin tayo may kagagawa nitong brownout na ito? Nag-text sa akin si Carlito, nagpaalam. Out of town daw si Charlie. Magkasintigas ng ulo talaga yung dalawang yan. Si Rosa Camila at si Carlito. Di ba sabi ni Rosa Camila, overnight na si Charlie? Oo nga. At ang sabi ko rin, bearer yung bata sa kasal. Mamaya araw ng kasal, wala pa rito yung bata. Paano ba? Okay, Menge. Ako na lang ang sasabi. Tito, samahan niyo ba ako mamaya? Sunduin na natin si Charlie. Oo. Ay, Rosa Camila. Huwag ka magagalit sa amin, ha? Bakit na naman ba? Charlie, pinatay ko muna pareho ang phone natin, ha? Huwag muna natin bubuksan para walang disturbo, okay? Opo. Good. Okay. Daddy, kailan tayo babalik? Whenever we like. What about Mommy's wedding? Pupunta ka ba? Of course, pupunta ako. At saka, total na pag-uusapan na rin natin yung wedding ng mami mo. Charlie, you have to accept Tate Rafael as your mother's husband. Why? Ikaw naman daddy ko, di ba? Oo nga, pero sometimes that's just the way it is. Parang kay Tita Phoebe. Di ba kinasal kami? Ngayon, si Tate Rafael naman siya kay mami mo. Di ikaw na lang kayo ni Mami Rosa Camila. Wala naman si Tita Phoebe, di ba? But we blew up our chances years ago. Alam mo, bago ka palang pinanganak,
ayaw namin. Pero nangyari. But that doesn't mean na I won't be there for you. Charlie, I'll always be there for you. Okay? I love you, Daddy. General Alegre has assured me na nagkataon lang ang sabay-sabay na bombahan dito sa Kamaynilaan sa nangyaring pagsabog ng planta sa Pangasinan. Mr. President, kung nagkakasabay-sabay na ang kaguluhan, hindi ho ba mabuti na magpatawag na kayo ng meeting ng National Security Council? Oh yes, of course. Nagpatawag na ako. And we will continuously assure the people that everything is under control. Napakarami hong naapektuhang tao dun sa huling pagsabog. I think the people need more than just reassurance. Siguro ho, kailangan na tayong bumisita, pumunta tayo perhaps dun sa plantang sumabog sa Pangasinan at aluin natin ang mga taong na-aksidente. I will. But don't you think hospital visits for you will be more suitable as a caring mother? If you say so, Mr. President. Mr. President, what is the situation about the rumored coup? Wala. There is no coup whatsoever. Walang koneksyon ng nangyari mga bombahan dito sa Kamaynilaan sa pull-out ng troops sa Laur. And I've talked with General Cancio, and he assured me there's no such a thing as a coup. What about General Cancio's reassignment? Well, decision yun ng ating Chief of Staff na kanina lang bumaba. It was a promotion. Kung mawawala ka. Ang dami naman chewing gum yan. Alam niyo ho kasi, hindi na ho ako naninigarilyo, kaya chewing gum na lang, tsaka tsokolate. Tama yun, para hindi masunog yung baga mo. Sige, para sa'yo. Sige na. This one's for you, Lola. Authenticated ba ito? Lola, off the record yan, ah. Binigay sa akin ni Justin yung reporter ng Malacanang. 5 bahay dyan na kapag tinrace mo kung sino ang may-ari, lumalabas ang pangalang Alicia Salvacion. At ang isa mismo dyan, tinirahan mismo noon ni Alicia. Give this to Senator Saluta. He will know what to do. Alam mo, Andres, I'm trying to have a vacation here. Wala namang military ko eh. Pakanaan na lang yun kung sino. Definitely not the military. Nabasa mo na ba to? Ano to? Disclaimer ng Sentinels na kumakalat sa internet ngayon. Kung wala pang kopya ang opposition paper, padadala ko sa kanila yan. It's signed by the Sentinels. And they're claiming na wala silang plano
of staging a military coup. How politically minded are you, Andres? Nagsisimula pa lang. Bakit? Then you don't know how these things work. Alam mo, wala pa nga sinasabi yung presidente kung sino may pakana ng pagsabog eh. Sinasagot na nila. Kung gusto mo talaga magtrabaho, hanapin mo si Dr. Galvez. Pare, I don't see any connection. Masyadong malaking tao ang involved. Kaya nga hindi alam ang dahilan kung ba't may nawawalan doktor eh. May military coup at may white paper na kumakalat. Kapag nakonect-connect natin lahat ng to, malalaman natin kung sino ang tunay na kalaban. Hindi kikidnapin ni Carlito ang sarili niyang anak. Isosoli niya yung bago kasal mo. Nangako siya sa akin. Kasi parating nyo naman kinakampihan niya si Carlito eh. Alam nyo naman na bine-brainwash niya si Charlie para hindi pumayag sa kasal namin ni Rafael. Hindi na kailangan i-brainwash yung anak mo. On his own, ayaw niyang matuloy ang kasal ninyo. At kinakampihan nyo naman siya. Ma, hindi naman ako pwede mabuhay sa pag-ibig lang eh. Ayoko maging katulad yun na isang kabit? Yun na naman ba isusumbat mo sa akin? Alam mo, Rosa Camila, ayoko lang mahintulad sa'yo. Kung nagkamali man ako nung kinasama ko si Leandro, at least pinaninindigan ko. Ayoko na magulong buhay, Ma. Ayaw mo na magulong buhay, pero ang reason mo para pakasalan si Rafael ay mali, kaya gulo lagi. Bakit ba galit na galit ka kay Rafael dahil kamag-anak siya ni Tita Iluminada? Ma, please be fair to him. He doesn't do anything. Pero ngayon alam na natin, di ba? Ernestina, kahit sino ay pwedeng mag-sign for the Sentinels. Wala naman silang nalagay na kahit isang pangalan eh. Hindi, tama si Amanda. Galing sa loob yung information. Kasi, tingnan mo naman, plano pa lang pero naisagawa na. Meron talaga kumakalaban sa pamumuno mo. I don't think so. Buong-buo ang Sentinels. Problema namin ngayon, hindi na pwede gamitin ni Daddy yung mga Sentinels na may pakana ng puro rumors. Pwede rin naman eh. Kunwari ang unang pumutak ay ang Sentinels. Hindi pwede. That's too obvious. Dali, sabi mo pa ibang paraan para magawa kong disclaimer. Ayaw nilang tantanan si Tita Alicia. Titiktikan ko sila. Paloma, si Dindo ba pumapasok pa sa kwartong to? Magkaiwalay na kami ng kwarto noon pa lang. Hindi niya alam na nakuha ko itong mga receiver sa kwarto ni Mami Ernestina. Papalitan mo agad ang susi ng kwarto mo. Nagawa ko na yan noon pa, Tita Elaine. Akala ko ba, Mrs. Paloma Vivor, tayo lang ang magmi-meeting? Si Rosa Camila ang tumulong sa akin para matuntun kita. Kayo talaga mga Montemayor. Walang isang salita. Mabuti na lang pinapunta ko si Guada Valiente. So, hintayin pa ba natin dumating si Guada o sasabihin ko na sa'yo nasa panganib ka? Good job. Wala na pong nakakalam sa connection ko sa inyo, Mr. Valiente. Kailangan na natin magpunta ng kwarto. We have to plan things very, very carefully.